Miss Depres TV. Bago ko patuloy yung pag-usapan natin ngayon, i-follow nyo ako, i-subscribe nyo ako at i-share. Salamat sa inyo. Ang pag-usapan natin ngayon kung paano dumiskarte ang may asawang lalaki doon sa may asawang babae. Una, pero hindi ko ito nilalahat. Doon lang sa mga babaeng pumipilantik ang utak pag sa oras nililigawan ng asawang may lalaki, ang lalaki may asawa. Ang gagawin ng lalaki diyan, una, kaibiganin kanya at kukunin niya ang loob mo. Patatawanin kanya ng kwento. Kwento siya ng kwento. Kukunin niya ang loob mo kung tinitingnan niya kung suplada ka o hindi. Pag tumawa ka at parang natutuwa ka doon sa mga kwento niya, doon niya maisip na hindi ka naman pala suplada at kukunin niya ang loob mo. Pangalawa niyan, kamustahin ka niya at parang may concern siya sa'yo. Palagi ka palalahanan, kumain ka, huwag magpapagod, magpahinga ka. Yung parang inaagawan niya ng papel ang iyong asawa. Sunod niyan, pag nakita niya na parang tuwang-tuwa ka sa mga kwento niya, at malapit ka niya na makuha, regaluhan ka niya. Pag sa oras na regaluhan ka ng lalaki, doon ka na magtataka kung bakit niregaluhan ka. At sa kasabay niyan, sabihan niya sa'yo, maganda ka, mabait ka, naiiba ka, at kinukuha niya ang loob mo. Pag malaman niya na bumibigay ka na, doon ka na sulutin. Sunod niyan, iyanin ka na lumabas kayo, at mamasyal kayo. Yan na ang kasunod na gagawin niya. Tinitingnan niya, tinatansan niya kung sasama ka. Kaya nga, bago ka sumama, ito ang masasabi ko. Isipin mo muna, napakadaling pumasok sa isang problema, napakadaling pumasok sa bawal na relasyon, napakahirap lumabas. Kasi pag sa oras na pumasok ka na, ang kalaban mo dyan ay yung puso mo. Hindi na ang isip mo dyan, talo na ng puso mo dyan. At pag sa oras na umibig ka na, mahulog ka na sa isang taong may asawa, para ka ng luka-luka. Yan, hindi mo na naisip kung anong consequences na mangyari sa inyo, ng inyong asawa, ng inyong pamilya. Basta ang iniisip mo, masaya ka sa ginagawa mo, nakikilig ka. Pag sa oras na yan na, yayanin ka ng lumabas, at mamasyal na kayo, kunwari pagkainin ka sa labas. O tandaan mo, pag sumama ka dyan at binigay mo ang sarili mo, ano ang mangyayari sa'yo? Titikman ka nyan ng 1, 2, 3. Pag sa oras na matikman ka nyan, hindi na yan magpapakita sa'yo. Yan ang totoo. Ngayon, dahil sa hindi niya nagpapakita sa iyo, para ka nang problema ka na, nababalisa ka na kung nasaan na, bakit hindi nagpapakita sa iyo? Para ka nang luka-luka. Hanggang sa hindi na magpakita sa iyo ng matagal at naka-move on ka na ng konti. Pag maka-move on ka na, ang titira na sa iyo ang iyong konsensya. Pag tinira ka na ng iyong konsensya, sabihin mo na sa iyong asawa at mag-away na kayo niyan. Mayroong lalaki na hindi matanggap ang ganyan na mangyari sa kanyang asawa. At mayroon namang lalaki, tanggapin ka pero sumbatan ka araw-araw, mag-away kayong dalawa. Magulo ang buhay, ano ang matanggap mo? Depress, stress, at problema. At tendency pa niyan, hindi ibigay sa iyo ang kanyang sahod. O di maghintay ka ngayon kung kailan ka bibigyan. Bibigyan ka man, araw-araw kanyang sumbatan. Napakahirap. Kaya, yan nga ang sinasabi ko. Ngayon, ano mangyari? Dalawa lang yan. Maghiwalay kayo. Pag maghiwalay kayo, ang mga anak mo, papano? Kaya nga, bago ka pumasok sa bawal na relasyon, pag ikaw may asawa, pag-isipan mo ng 10 bisis, ng 5 bisis, ng 100 bisis, at isipin mo ang consequences at kung anong mangyayari sa'yo sa bandang huli. Kasi pag sa oras na ibinigay mo ang sarili mo sa taong chismoso at lasinggero, gawin kang pulutan sa inuman. O hanggang sa kumalat na yan, makarating sa asawa mo, ano ang mangyayari sa'yo? Hindi magulo ang pagsasama ninyo. Hanggang sa mag-away kayo at maghiwalay kayo,
ang taong kumuha sa'yo, patawa-tawa, ang asawa mo, lumalakad, may tae na pala sa ulo. 'Di ba? Ang daming daming consequences, maraming problema, maraming kahihiyan, maraming ang papasok talaga sa iyo pag sa oras na pinasok mo 'yan. Kasi ang babae, yung edad 30 hanggang 40, diyan kasi nagpapaganda ang babae. Kasi pagbagas para kalagitnaan na 'yan ng edad niya eh. Kasi parang diyan umiibig ang babae ulit. Kaya pagdating sa mga 30, 40, mag-ingat ang mga babae. Kasi parang naranasan ko. Sinasabi ko lang ito sa inyo at sinasabayan ko lang ng tawa para hindi naman masyadong seryoso. Pero iyan ang totoo. Kaya mag-ingat kayo sa edad yun na ganyan. Kailangan, kasi pag sa oras na mapumasok ka sa mga ganyang relasyon, parang ayaw mo na ibigay ang sarili mo sa asawa mo kasi ang iniisip mo na yung lalaki na iniisip mo. Ano kung hindi ka nababalikan kasi pag makuha ka na niyan na taong may asawa, hindi ka nababalikan yan. Yan ang totoo. Kaya mag-ingat kayo, pag-isipan nyo mabuti. Kaya ko ito pinapayo sa inyo kasi yan talaga ang panay na mangyayari. Mabuti kung mabait ang taong binigyan mo, kung chismoso at saka lasinggero. Yan ang uso. At yan ang pangyayari ngayong panahon na ito. Kaya sana mag-isip mo, maunawaan mo, at magbago ka sa mga karanasan mo. Minsan, natututo tayo dahil sa mga karanasan natin. Kaya maraming salamat sa inyo at sana patuloy ninyong panuorin ang mga post ko. Bye-bye, I love you, ingat kayo at God bless you.